nyo ba na kung mayroong brown, black, pero din tayong puti, ay magluluto tayo ng ating angkake na soba. Ito yung instant na kapag nagutom kami, papalagi kami meron nito sarap kasi napakasarap niya talaga. At ang toppings niya guys ay yung mga gulay na parang chinapsuy. At dahil dito guys ay lagi akong nagsasahog ng kikurage o yung wood ear mushroom. Ito nga, at dito lang natin siya nilalagay talaga sa kusina. Pinapatuyo natin para every time na nagluluto tayo ay naaalala natin na maglagay nito. At alam nyo ba na kung mayroong brown, black at ewan ko kung ano pang ibang kulay niya, ay meron din tayong puti kung saan ay nabili natin sa supermarket. Ayan nga guys, 150 yen. At syempre, titikman din natin kung same lang din ba siya ng lasa ng kulay brown na mushroom. Nakaka-amaze, diba? May puti, guys. Ayan, nakakita na ba kayo ng puti na mushroom? Same lang sila. Ayan, oh. Talagang tisoy lang talaga siya. Ayan, nakakatuwa. Sana makahanap din tayo ng ganito sa mga kagubatan. Ayan, oh. Halos pareho lang din sila, guys. Ayan, oh. Ang pagkakaiba lang nila ay puti siya. Sa amoy, guys, amoy kahoy. Dito, mas mabango pa nga to kasi ito walang amoy. Dahil siguro sa gubat sila tapos yung airflow doon nung tabing ilog nila ay hindi sila masyado nangangamoy kahoy. Walang amoy. Ito amoy kahoy sila guys. Ang gagawin natin, papakuluan lang natin to kasama yung ating wood ear mushroom. Ayan, kumuha lang tayo ng isa at kasama natin siyang ilalahok dun sa pantoppings ating angkake soba. Yan ang itsura niya. Halos guys walang pinagkaiba doon sa wood ear mushroom o yung tenga ng daga. Tisoy nga lang talaga siya. Ang galing, diba? O, napaka ganda niyang tingnan. Pag puti pala, hindi nakakadirin tingnan. Unlike yung kulay brown. At sa lutong, pareho lang din sila. Parang may pagka-jelly na malutong. Alam nyo guys, ang kagandahan dito sa wood ear mushroom o tenga ng daga, hindi sila lumalabsa kahit na sobrang kulo pa sila. Ang maganda, nag-e-expand lang sila o yung parang mas lumalaki. Habang nakuluto, yung ating pinaka-sauce, ayan, naka-frozen siya. Alam nyo dito sa Japan guys, laging naka-frozen ang mga pagkain. Pero hindi mo masasabi na hindi na healthy. Kasi dito sa Japan guys, hanggat maaari ang mga pagkain, ay pinag-aaralan nila yan na maging fresh pa rin pag kinain nila. So, ang gagawin natin guys, igigisa lang natin tong ating noodles. Ayan, ipiprito lang natin ng konti para tumigas yung ating noodles. Guys, kahit instant yan, ang ginagawa ko dyan ay niluluto ko pa din. Pero pwede nyo naman siyang initin na lang sa range as is para hindi na kayo maghihirap kasi painitin nyo na lang siya. Kumbaga, ako ay inaartehan ko pa talaga. Ganyan kaarte ang lola nyo. And then, mangunguha lang tayo guys ng ating nira o yung ating garlic chives. Ayan, ito yung ating nira. Ang lasa nito ay lasang bawang at yan ay garlic chives. Kaya kahit wala tayo nung garlic, wild garlic as of now, pwede tayong gumamit na itong ating nira. Sihiwain lang natin itong ating nira para makasama natin siyang maigisa. Habang piniprito natin itong ating noodles, sama ng ating sibuyas, ay ilalagay na natin yung ating kikurage. Ayan. O yung ating mushroom. Diba? Kahit wala siya masyadong toppings na gulay, at least marami tayo ng mushroom. Lagay lang tayo ng konti nating bawang. Kasi na rin tayo ng ating oyster sauce. Ito yung para lumasa na sila. Kasi medyo matabang talaga yung mga instant nila dito. Saka natin ilalagay itong ating sauce. Kulang siya ng oyster. Saka natin guys ilagay yung ating nira. Ayan. Ayan guys, okay na siya. Saka natin ilagay dito sa ating plato. Let's eat guys. At ang maganda dito guys, naglalagay sila ng suka. Ewan ko kung bakit. Kaya ako nasanay na din. Mas masarap guys kung lemon. Kaya lang mas masarap nga to dahil mayroon na siyang anghang. Ayan. At ihalo lang natin. So, ayan. Malapot-lapot yung kanyang sabaw. Tikman natin yung puti na tenga ng daga.
Ang sarap niya sa bibig. Ganon din yung tenga ng daga. Ang pagkakaiba nila guys, yung tenga ng daga, ayan, mas malutong na malutong siya kumpara dun sa puti. Yung puti, mas malambot siya kumpara dun sa itim. Tingnan nyo ha. Wala siya nung nung lutong na katulad netong tenga ng daga. Diba? Para sa akin, mas masarap yung tenga ng daga na brown kaysa doon sa puti. Maganda lang tingnan talaga yung puti. Napasarap natin tong ating instant angkake. Kung may magtatanong kung anong brand siya guys, eto, Maruha Nichiro. Tapos napakamura pa niya. 280 yen lang siya. Kaya kung tutur kayo sa Japan, isa yan sa mga bilhin yung pasalubong kasi napakasarap niya talaga. Sarap guys kung mag-add pa tayo ng suka. Kasi yung medyo maasim-asim siya, yun yung nagpapasarap sa kanya. Yung bawang natin lumasa, yung nira natin, ito yung garlic chives natin. Sobrang lasa niya guys. Lutong Chinese pala to guys, hindi to Japanese. So yan, may idea na kayo kung saan pwedeng iluto yung tenga ng daga.